Makalipas ang ilang oras, sa tabi ng isang nabakuran sa simbahan, tumingin si Tiny kay Arina na nakahiga sa isang kabaong sa gitna ng mga talulot ng mga bulaklak, at itinuro siya sa isip. Akala niya ay hindi niya ito kamag-anak. Bumaba ang tingin ni Tiny at nagsimulang isipin na pareho silang may maitim na buhok, na napakabihirang sa kontinente. Ang itim ay itinuturing na kulay ng malas. Kaya naman maraming tao ang umiwas at nambo-bully sa kanya. Gayunpaman, sa Arina, ipinaalala niya sa kanya ang kapatid na nawala sa kanya. Binigyan niya ito ng pangalang Tiny, at inalagaan siya tulad ng sarili niyang Tiny na malungkot na nakasimangot. Ibinaba ang ulo at inisip na hindi siya makapaniwala na kailangan niyang ilibing siya nang hindi nababayaran ang lahat ng mga bagay na ginawa niya para sa kanya. Binuksan ng pari ang libro at nagsimulang magbasa ng panalangin mula roon. Sa pangalan ng Diyosa, lumikha ng langit at lupa, ipinagdarasal nila ang walang hanggang pahinga ng Sister Arina. Ang kaibigan ni Emma Arina, nag-iisip na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baba at tahimik na pinagmamasdan si Tiny na akala niya ay wala ito sa kanyang sarili. Tinanong niya ang tanong, dahil ba ang lahat sa pagkamatay ng Arina? Tumingin ulit si Emma sa kanya at naisip na ngayon lang, kanina pa, tumingin si Emma kay Tiny na kumakain sa tabi ng bangkay ng Arina at nagtanong, ano? Nagpatuloy siya sa panunood nito ng may takot. Tumingin si Emma sa kanyang plato at inutusan ang kanyang sarili na huminto sa pag-iisip. Tinanong niya ang tanong, kaya ba niyang kumain sa harap ng patay na Arina? Sumimangot si Tiny at sinubukang nguyain ang pagkain niya sa lalong madaling panahon. Biglang nalinis ang kanyang pisngi ng mga pasa, pamamaga at malalim na gasgas. Tanong ni Emma, anong nangyayari? Tiningnan niya ang lahat ng ito sa takot at sa isip ay napabulalas na ang kanyang mga sugat ay nawala na. Maya-maya, kinuha ni Tiny ang Arina, hinawakan siya ng mahigpit sa leeg at baywang. Sinubukan siyang pigilan ni Emma gamit ang kanyang mga kamay at sinabihan siyang huminto. Tinanong niya ang tanong, saan siya dadalhin? Sinabi sa kanya ni Tiny na maayos ang lahat. Hinawakan niya si Arina sa balikat. Si Emma, natigilan at galit na nagtanong, sa anong pagkakasunod-sunod? Hinawakan niya ang ulo nito at nagtanong, bakit Arina lang ang sinusunod niya at hindi siya pinansin? Ngayon pa lang, tiningnan siya ni Tiny ng malamig na tingin at tinawag siya sa pangalan. Nagpasalamat siya sa pagkain. Iminulat ni Emma ang kanyang mga mata sa gulat nang halos sumara na ang pinto. Nangako si Tiny sa kanya na babayaran siya nito para sa kanyang tulong. Si Emma ay patuloy na nakatayong mag-isa sa madilim na kadiliman, sa pagkabigla. Biglang sumigaw si Emma para tumigil siya. Nagpatuloy si Tiny sa paglayo ng bahay. Bumalik si Emma mula sa kanyang mga alaala at naisip na nag-ayos siya ng libing para sa Arina. Muli siyang tumingin kay Tiny at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanyang ulo. Si Tiny, sa oras na ito, ay malungkot na tumingin sa harap at naisip na ito lamang ang paraan upang mabayaran niya ito para sa kanyang kabaitan. Malungkot, siyang tumingin muli at nagpasya na hindi na kailangang sisihin ang kanyang sarili. At tumingin sa ibaba ay alam niyang utol si Irina dito. Naalala niya ang nakangiti nitong sinabi sa kanya na laging nakataas ang ulo. Sinabi rin niya sa kanya na huwag ikahiya ang anumang bagay at umasa. Napaisip si Tiny. Hindi siya tumigil sa pag-ulit nito. Lumapit siya sa kabaong niya at itak na hinarap siya. Tumangala si Tiny at hiniling na panoorin siya mula sa langit. Wala siyang pagsisisihan sa buhay na ito. Makalipas ang isang buwan, napangiti si Tiny na may pag-asa at naisip na dapat na siyang magpatuloy. Naglakad siya ng may kumpiyansa na mga hakbang sa kalsadang bato. Biglang nagtanong ang isa sa mga lalaki, hindi ba ito ang maraming nagtatanong? Ang isa pang lalaki sa tabi niya ay sumagot na ang maniningil ng buwis ay pupunta sa kanila. Kumunat ang noo ni Tiny at malinaw na sinabi ng wolf na iyon. Tinanong niya siya ng isang tanong, nandyan ba siya? Ang isa sa mga lalaki ay nagsimulang gamulong sa kanyang manggas at nagtanong, ano?
Saan siya kumuha ng kapal ng mukha para sabihin ang pangalan niya ng malakas? Tiny walang takot na naglakad si Tiny papunta sa kanya. Sa oras na ito, ang lalaki ay galit na nagdikit ng kanyang mga ngipin at nagsimulang iwagayway ang kanyang kamay. Tinanong niya ang tanong, is he completely crazy? Walang takot na tumingin sa kanya si Tiny gamit ang matalim na paggalaw ng kanyang kamay. Hinarang niya ang kamay ng lalaking nagtangkang hampasin siya. Tanong niya, ano? Natigilan ang lalaki sa kinatatayuan, natulala. Hinawakan ni Tiny ang kanyang palso ng mahigpit hanggat maaari, sinimulang pilipitin ito, at tinanong ang tanong, hindi ba niya dapat sabihin ang kanyang pangalan? Ang kamay ng lalaki ay nagsimulang mamaga at mapuno ng dugo mula sa loob. Nagsimula na siyang sumigaw dahil sa matinding sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak siya sa lupa, yumuko sa buong katawan sa sakit, at sinabi na ang kanyang kamay Tiny sa oras na ito, ay napunta sa isa pang lalaki, ibinaba ang kanyang ulo. Nagtanong ang lalaki, ano ito? Bakit ba siya nagkakaganito? Tanong niya, wala na ba siya sa isip? Agad na iniabot ng lalaki ang kanyang kamay at nagpasya na hayaan siya dahil bata pa lang siya. Hinawakan siya nito sa kwelyo ng kanyang damit at sinubukang buhatin. Sinimulan niyang iling ang buong katawan sa matinding pagpupursage, ngunit hindi niya nagawang buhatin si Tiny. Akala pa niya ay itatapon na lang siya nito. Agad siyang nagangat ng tingin at nagtanong, ano ito? Naisip niya na parang isang malaking bakal ang bigat nito. Tiny, mapanuksong sinabi na mas mabigat siya kaysa sa kanyang hitsura. Dagdag pa niya, na-overwhelm siya sa lakas. Maya-maya, buong lakas niyang sinipa ang dibdib niya at sinabihan na huwag mag-overwork ang sarili, dahil walang saysay ang lahat. Ang lalaki ay nagsimulang umubo dahil sa matinding sakit. Akala ni Tiny mahusay. Sa isang ngiti, ang kanyang katawan ay kumikinang ng asul na mana. Napagpasyahan niya na ang kanyang katawan ng mana ay nasa lugar. Naisip ni Tiny na sa isang nakaraang buhay, ito ay nasa maling posisyon na naging sanhi ng hindi pagkakasundo. Ang sikreto ng secret technique na naimbento ni Tiny ay ang paggamit niya ng kanyang katawan. Ito ay upang palakasin ng maraming beses dahil sa perpektong kombinasyon ng isang katawan na binubuo ng mana, isang katawan ng mana at ng sarili. Naisip ni Tiny na ang mga epekto ay mga lihim na pamamaraan. Alin ang mabuti? Napagpasyahan niya na upang simulan ang pananatili sa hugis, mahalaga na kumain. Bueno, naalala niya kung paano kinakabahang inabutan siya ni Emma ng plato at sinabing ito lang ang pagkain niya sa loob ng 10 araw. Ipinagpatuloy ni Tiny ang pagkain ng patatas sa hindi mapigil ang gutom. Akala niya ay tinulungan siya ni Emma. Buong lakas na bumagsak ang lalaking sinusubukang huminahon gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang likod. Nagsimulang maglakad palapit sa kanya si Tiny na may malungkot na tingin at sinabi na lumikha ng isang katawan para sa mana sa pagkakataong ito, naunawaan niya ang dahilan kung bakit naging masama ang lahat sa kanyang nakaraang buhay. Ang lalaki ay nagsimulang tumakbo palayo sa kanya ng nakadapa, tinutulungan ang kanyang sarili sa kanyang mga kamay upang malampasan ang mga hadlang na bato. Itak niya ang tanong, ang katawan ba ay gawa sa mana? Sinabi ni Tiny na may masamang tingin na sa mahina, bagong gising na mana, idinagdag niya na sa isang sugatang katawan, mas madaling mahanap ang tamang lugar. Hinawakan ni Tiny ang lalaki sa binti, hindi pinahintulutan itong lumayo pa. Tumalikod ang lalaki sa takot at nagtanong sa kanya, ano bang pinagsasabi niya? Kinawayan ito ni Tiny, sinimulang hilahin ang paa niya ng buong lakas, at sinabing, oo, nagpasalamat daw siya. Napailing si Tiny dito. Nagsisimulang tumakbo si Guy patungo sa gate at sumigaw, ito ay dahil halos mabugbog nila siya. Buong lakas niyang ibinato iyon. Sinira ng lalaki ang gate, nagsimulang lumipad diretsyo sa pintuan ng bahay. Maya-maya pa, mabilis siyang lumipad papunta sa dingding ng bahay, nabasag ito. Ang mga tao sa bulwagan ay nagsimulang tumalon sa mga gilid at humiga sa sahig upang protektahan ang kanilang sarili mula dito.
Tumingin sa gilid ang isa sa mga lalaki na may tanong. Ang isang tao mula sa likuran ay nagsimulang tumakbo palayo, sumisigaw na mayroon silang isang hindi inanyayahang bisita sa oras na ito, ang lalaki na sumisira sa gate at ang bahay ay nakahiga na walang buhay sa mga hagdan. Nagsimulang pumasok si Tiny sa sirang pinto, napapaligiran ng alikabok. May nagtanong, sino ito? Ngumisi si Tiny habang nakatingin sa harapan. Samantala, may nagtanong, ito ba ang batang mahilig magmakaawa? Si Tiny ay kumikinang ng isang maliwanag na asul habang siya ay patuloy na lumalapit. Nakahilera ang mga lalaki. Dalawang magkatulad na lalaki ang nakatayo sa itaas, nakasandal sa rehas. Tanong ng isa sa kanila, mag-isa ba siyang pumunta dito? Nagbabanta silang tumingin sa kanya at tinanong kung ano ang inaasahan niya sa pagpunta dito ng walang armas. Napayuko ng mariin si Tiny, pilit na pumulot ng kung ano-ano, at nagtanong, kung ano ang iniisip nila na wala siya nito bigla, hinawakan niya sa binti ang lalaki, hinaladkad ito patungo sa kanya. Ngumisi si Tiny at napabulalas na ito na. Nagsimulang sumigaw ang lalaki at sa takot, sinimulan ni Tiny na ay indayog ang kanyang katawan sa pagsisikap na patumbahin ang iba pang mga lalaki sa kanilang mga paa sa isang matalim na paggalaw. Tuluyan niyang itinumba ang lahat ng nakatayo malapit sa kanya. Ang lahat ng mga lalaki ay nagsimulang bumagsak sa desperadong hiyawan. Ang ilan sa kanila ay diretsyong lumipad sa lalaking sumisira sa bahay. Tiningnan niya ito ng may takot, nang hindi gumagalaw si Tiny ng mga oras na iyon. Nilapitan niya ang lalaking may hawak na lalaki, at buong lakas niyang inindayog ang lalaki. Dama po sa kanya ang lalaki. Ang lalaki ay deftly ikiling ang kanyang ulo sa gilid, ibinuka ang kanyang walang buhay na bibig. Sirang ngipin ang lalaki at nakatingala sa parehong walang buhay na tingin. Tumayo si Tiny. Maya-maya ay tumangala siya at sinabing tapos na ang mga pawn. Tumingin siya sa dalawang lalaki na nakatayo sa balkonahe at sinabi sa magkapatid na Randers na sila na lang ang natitira. Isa sa magkapatid na Randers, na may matalim na paggalaw, ay kinuha ang kanyang sword mula sa kanyang kaluban. Napangiti si Tiny, pinakita ang mapuputing ngipin, at mahigpit na ikinuyom ang mga kamao. Isang asul na aura ang bumungad sa kanya. Nagulat ang unang kapatid nang mapansin niyang gumagamit siya ng mana. Kinumpirma ito ng pangalawang kapatid at mapanuksong sinabi na ang bangkay ang may-ari ng mana. Masayang iminungkahi ng unang kapatid, na nagtatanong, maaari ba itong ibenta sa mataas na presyo? Tumalon ng mataas ang magkapatid na Randers at nawala sa paningin. Gulat na napatingin si Tiny sa binti ng lalaki na hawak niya sa mga kamay. Mabilis na lumapit sa kanya ang magkapatid na Randers mula sa itaas, hawak ang mga sword sa kanilang mga kamay. Naiinis na itinapon ni Tiny ang kanyang binti at sinabing hindi na ito magamit. Naalala niya ang mga pangyayari sa nakaraan niyang buhay, nang tumingin ang kabalyero sa bangkay ng may pagtataka at nagtanong, gumamit ba siya ng tao bilang sandata? Sumimangot ang kabalyero sa sama ng loob at sinabing hinahatulan na siya ay baliw. Hiniling niya kay Tiny na kumilos ng mas marangal. Nagtaas ng mayabang na kilay si Tiny at nagtanong, paano niya ito gagawin? Ang kabalyero, na nagniningning na may asul na aura, ay tumayo sa isang pakikipaglaban, inilagay ang kanyang mga kamao sa harap ng kanyang mukha at sinabi, sa halip na gumamit ng gayong malupit na pamamaraan, hayaan siyang magsanay sa martial arts. Kasalukuyang si Tiny, tumayo, inilabas ang kanyang mga kamao at tumingin sa harapan na may pilyong ekspresyon sa kanyang mukha. Ngumiti siya ng malapad at nagtanong, worth it ba na magsagawa ng marangal na laban ngayon ay nilapitan siya ng magkapatid na Randers na may galit na mga mukha. Hawak ang kanilang mga espada sa itaas ng kanilang mga ulo, lumapag sa sahig sa tabi niya. Sabay-sabay nilang inindayog ang kanilang mga espada mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-iwan ng mga pulang bakas ng mahiwagang enerhiya sa hangin. Mabilis na umatras si Tiny. Lumilipad ang mga espada nang hindi siya tinatamaan. Nagtatakang tumingin sa kanya ang magkapatid na Randers. Gulat na tanong ng isa sa mga kapatid, hinulaan ba niya ang kanilang mga galaw?